At ngayon ay pag-uusapan po natin ang isang napakatapang na pahayag mula sa isang kilalang analyst na nagbahagi ng kanyang tinatawag na $1,000 XRP plan. At ang pinakamalaking catch dito, sinasabi niya kung bakit hinding-hindi po niya ibebenta ang kanyang mga XRP holdings kahit pa umabot ito sa mga figures na hindi natin inaasahan sa normal na market ngayon. Ayon po sa pananaw ng pro-investors at analyst na ito, marami pa ring mga tao sa crypto community ang labis na nag-underestimate o minamaliit ang long-term potential ng XRP. Hindi lang ito basta coin na bibilhin mo ngayon at ibebenta mo bukas para sa maliit na profit. Sa isang sikat na post sa social media platform na X, direktang sinabi ng analyst na ito ang tatlong kataga na naging core ng kanyang buong investment structure. Yan, sabi niya dito, buy XRP, borrow against XRP, and die with the XRP. Ang tindi. Sa madaling salita, bumili ka ng XRP. Gamitin mo ito bilang collateral para makahiram ng pondo at mamatay ka na hawak pa rin ang asset na ito. Kaya pasabog tayo dyan. Ang konsepto na ito ay medyo radical para sa isang ordinaryong trader. Kaya naman pag-uusapan po natin ngayon kung bakit patuloy po siyang nag-a-accumulate ng XRP sa loob ng mahigit isang dekada nang walang balak mag-liquidate. Pero bago po tayo magpatuloy ay check lamang po natin ang chart dito ng XRP. Yan, kitang-kita natin na ang kasalukuyang presyo ni XRP ay naglalaro po ngayon sa 1.15. Yan, 1.47. At kitang-kita natin na tuloy-tuloy lamang po yung kanyang pagbagsak. At ang nakikita po pala natin na chart dito para sa mga baguhan ay isa po itong daily chart time frame. At kitang-kita natin na noong nakalipas po na June 2, tumagos yung bearish candlestick natin sa ating major support na 1.2234. Isa po itong breakout. Ayan. Ngayon, yung candlestick natin kahapon ay isa na po itong confirmation breakout. Ang linis. Yan, napakalinis ng confirmation breakout natin. Lahat ng katawan ng ating candlestick ay nakalabas or nandito na sa ilalim ng ating major support. At kitang-kita po natin yung mahabang karayom nito sa itaas. Yan, ang haba. Ibig pong sabihin yan is gustong bumalik ng price sa ibabaw ng major support natin pero nabigo sila. Kasi nagsara yung katawan ng candlestick natin dito sa ilalim. Ibig sabihin, wala silang laban sa bearish momentum o yung selling pressure natin. Kaya kung kayo po ay nag-futures trading or derivatives trading, yung pag-close po ng candlestick na ito kahapon ay yan po yung confirmation signal para sa isang short entry position. Kaya dapat nakapag-short na po kayo dito. At base po sa nakikita kong signals ng ating mga indicators dito, napakalakas pa rin ng puwersa ng mga bears. Kaya mataas ang chances na babagsak po tayo dito sa 1.0164. Kaya kung nagpatuloy po yung ganito katindi na lakas ng selling pressure, sa tingin ko ay aabot or babagsak ang presyo ng XRP sa loob po ng 2 or 3 or sabihin natin baka 4 na araw ay babagsak po siya dito sa $1 support natin. Kaya palitan na po natin yung 1.2234 natin dito na ng kulay green kung saan ay nagsasabing ito na po ay nagsisilbing isang resistance or harang na po ito sa itaas. Kaya kung sakaling aangat itong si XRP, yan, ito po yung hadlang nakaharang sa kanyang pag-angat. Kaya ayan, ngayon is wag po tayong mag-alala or wag po tayong magpanik kasi hindi lang naman itong si XRP ang bumabagsak. Ang buong crypto market ay nakakaranas po ng pagbagsak. Kitang-kita naman natin dito sa ating watch list sa mga paborito nating mga cryptocurrencies. Kulay red lahat. Ayan, wala man lang tayo makitang kulay green. Red po lahat ang market ngayon. At kung sisilipin po natin itong si Bitcoin, ayan, nakakaranas din ng pagbagsak itong si Bitcoin. At yung tanging pumipigil po sa pagbagsak ni Bitcoin ngayon is yung 61,324 na major support natin dito. Ayan, nagsisibagsakan na po ang buong crypto market ngayon. Kaya ang opportunity po ay nasa short entry position para po sa mga
nag-futures or derivatives trading. Para naman po sa mga long-term holders, syempre DCA yan or accumulation lamang. Kaya ayan, ito po yung magandang accumulation period, pero mas maganda po talaga na yung accumulation natin is through a strategy na tinatawag pong DCA. Ayan, balikan na po natin ang ating balita dito para pag-usapan po natin ang katanungan kung bakit minamaliit ang retail potential ng XRP. Ayan, marami po sa mga market participants ngayon ang may mga price targets na tulad po ng $10 o $20 bawat XRP. Para sa isang regular na investor, kapag umabot po sa XRP sa ganyang presyo, napakalaking panalo na po niyan. Marami na ang magpapasya na mag-exit sa kanilang mga positions at kunin ang kanilang mga kinita. Pero ayon po sa pag-a-analyze ng ating sikat na commentator, ang mga ganitong klaseng targets ay nagpapakita lang na hindi pa rin lubos na nauunawaan ng marami ang totoong scale o laki ng oportunidad na dala ng asset na ito. Ang paniniwala ng ilang mga long-term supporters ay malinaw. Sa XRP po ay dinisenyo para sa isang valuation na malayong malayo sa mga karaniwang pinag-uusapan sa cryptocurrency market ngayon. Sa aking opinion, kung iisipin po natin ng mabuti, may point po ang analyst natin dito sa kanyang pananaw. Ang crypto market kasi ay sanay sa mabilisang buy and sell na mindset. Sanay ang mga tao na kapag nag-double o nag-triple ang pera nila, magbebenta na sila agad para ma-secure mag-secure po ng kanilang profit. Pero kung ang tinitingnan natin ay ang global financial system, ang $10 o $20 na XRP ay barya lang kung ikukumpara po sa kabuuang liquidity na gumagalaw araw-araw sa mundo. Kaya para sa akin, kapag nagbenta ka sa ganyang mababang halaga, para mo na ring binitawan ang isang permanenteng share sa hinaharap na financial system. Kaya naman sa tuwing nagkakaroon po ng market pullback o yung mga tinatawag nating pagbaba ng presyo sa market, ang mga matatalinong investor ay hindi po nagpapanik. Sa katunayan, ibinabahagi po ng analyst na ito na kamakailan lang ay bumili pa siya ng karagdagang XRP sa gitna ng pagbaba ng market. Ibig pong sabihin ay consistent ang kanyang pag-iipon sa loob ng maraming taon dahil ang focus niya ay hindi ang panandaliang galaw ng presyo, kundi ang foundational value ng asset. Kapag may malalim kang pag-unawa sa kung para saan ba talaga binuo sa XRP, ang bawat pagbaba ng presyo ay hindi po banta, kundi isang magandang diskwento para magdagdag pa ng laman sa iyong portfolio. At pag-usapan naman po natin ang napakatinding sinabi niya dito na buy, borrow, die. Ayan. The buy, borrow, die strategy. Dito natin ipasok ang pinakapundasyon ng kanyang diskarte. Ang wealth management concept na tinatawag na buy, borrow, die. Ang strategy na ito ay hindi bago sa mundo ng mga ultra-wealthy o yung mga bilyonaryo sa traditional finance. Ang konsepto po ay simple pero napakatindi ng epekto sa pagpapalago ng yaman. Imbis na i-liquidate mo ang isang asset na patuloy na tumataas ang halaga, ang gagawin mo ay itatago mo ito sa iyong portfolio at pagkatapos ay mangungutang ka o hihiram ka ng pera gamit ang asset na iyon bilang iyong collateral o garantiya sa bangko o sa mga lending platforms. Ngayon sa aking opinion, napakatalino po ng diskarte na ito kung titignan natin sa aspeto ng tax efficiency at wealth preservation. Isipin po ninyo itong mga ka-crypto. Sa tuwing nagbebenta ka ng cryptocurrency para gawing cash, nagtitrigger ka ng tinatawag na taxable event. Ibig sabihin, kailangan mong magbayad ng malaking capital gains tax sa gobyerno na otomatikong nagbabawas sa kabuuang yaman mo. Pero sa buy, borrow, die na setup, kapag humiram ka ng pera laban sa iyong XRP, ang perang nakuha mo sa utang ay hindi itinuturing na income. Kaya wala itong tax. Gagamitin po natin ang halimbawa ng isang real estate tycoon o isa pong may-ari ng isang prime na lupain sa gitna ng syudad. Ang isang matalinong may-ari ng lupa ay hinding-hindi ibebenta ang kanyang ari-arian dahil alam niyang taon-taon ay tumataas ang halaga nito. Ang ginagawa niya, isinasangla niya ang titulo sa bangko para makakuha ng mababang interest na loan. Gagamitin niya ang perang iyon para sa kanyang mga gastusin o iba pang negosyo habang ang mismong lupa niya ay patuloy na nag-a-appreciate o tumataas ang value sa background.
Pagdating ng panahon, ang pagtaas ng halaga ng lupa ay mas mataas pa kaysa sa interes ng utang niya. Ito mismo ang planong gustong gawin ng mga pro-investors kay XRP kapag umabot na ito sa mga matataas na antas. Kung naniniwala ka sa long-term appreciation na ito, mas makikinabang ka sa paghiram laban sa iyong mga holdings kaysa sa tuluyang pag-ubos ng iyong posisyon. Yan, pag-usapan naman po natin ang 11 taong paghahanda para sa mga institutions. Yan, ang isa pang mahalagang punto na binigyang diin sa pagsusuri po ng analyst ay ang katotohanan ng mga blockchain projects tulad po ng XRP kasama ang iba pang enterprise grade networks gaya po ni XLM, Solana at HBAR ay nagpalipas ng mahigit 1 dekada para maghanda. Hindi po sila nagmamadali na magka-hype sa retail market. Sa halip, ginugol po nila ang huling 11 taon sa pagbuo ng mga relasyon, pag-test ng technology at pag-aabang sa tamang pagkakataon para sa malakihang institutional adoption. Ipinapakita po nito na ang regulatory clarity na unti-unting dumarating, particular po sa United States, ay ang huling piraso po ng puzzle na hinihintay ng mga dambuhalang institution. Sinasabi po ng analyst na marami sa mga kasalukuyang traders ang hindi po talaga nakakaunawa sa totoong utility o use case ng XRP na nakalaan para sa cross-border payments at malalaking institutional financial flows. Sa aking opinion ay napakahalaga ng puntong ito. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng crypto, karamihan sa mga coins ay sumisikat lang dahil sa social media trends o hype. Pero pagkalipas ng ilang buwan o taon ay unti-unti ring nawawala dahil walang totoong gamit sa totoong buhay. Pero sa XRP ay iba ang naging landas. Nanatili itong matatag sa kabila ng napakaraming hamon dahil ang infrastructure po nito ay binuo para sa mga bangko at saka central banks. Kung ang magiging value o halaga lang ng XRP sa mga susunod na taon ay mananatiling mababa, ibig pong sabihin lang niyan ay nabigo ang Ripple na makuha ang makabuluhang bahagi ng global financial flows. Pero kung titingnan po natin ang takbo ng mga pangyayari ngayong taong 2026, kabaliktaran ang nakikita natin. Ang pag-unlad or development ng cross-border payment tech at ang pagpasok ng mga malaking pondo ay patunay na gumagana ang plano. Kaya naman ang pananaw ng halaga ng XRP ay dapat mag-reflect sa trilyong-trilyong dolyar na gumagalaw sa global finance ay may napakatibay na logic. Ang mga institution ay hindi po gagamit ng isang asset na kulang sa liquidity o sobrang liit ng market cap para sa kanilang malalaking settlement operations. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang macro outlook at ang global liquidity. Ayan. Highlight lamang natin ito. Ayan. Upang mas palawakin pa ang usapan ay binanggit din po ng analyst ang pananaw mula sa mga sikat na macro investors tulad po ni Raoul Pal. Ayan, pagdating po sa global liquidity at ang tinatawag na cryptocurrency market cycles. Ang mahabang panahon na hinihintay ng mga XRP holders para sa malawakang adoption ay hindi po isang nasayang na panahon. Sa halip, ang mahabang yugto ng paghihintay na ito ang siyang magiging basihan ng mas malalaking returns sa hinaharap kapag ang dam ng institutional capital ay tuluyan ng bubukas dahil sa kalinawan sa mga batas at regulasyon. Ngayon sa aking opinyon, sa aspeto po ng macroeconomics, ang lahat ay umiikot sa tinatawag na liquidity cycles. Kapag ang global system ay nagsimula ng mag-print ng mas maraming pera o kapag tumaas ang pangangailangan para sa mas mabilis na paglipat ng pondo, ang lumang system tulad po ng SWIFT ay nagpapakita ng kanilang mga kahinaan kung saan ay mabagal, mahal at hindi po ito efficient. Dito po pumasok ang pangangailangan para sa isang makabagong financial infrastructure. Kahit ang mga traditional finance giants tulad ng pinuno ng JP Morgan na si Jamie Dimon, ayan, highlight natin. Si Jamie Dimon, na dati ay isang kilalang kritiko ng crypto, ay madalas nang magsalita tungkol sa halaga ng blockchain technology at kung paano nito mababago ang financial infrastructure.
Kasabay nito ang mga pahayag mula sa mga eksperto sa regulasyon tulad po ni Paul Atkins. Yan, si Paul Atkins ay nagbibigay po ng katiyakan na ang mga hadlang na pumipigil sa mga institusyon noon ay unti-unti nang tinatanggal. Ang ibig pong sabihin nito para sa atin ay malinaw. Ang regulatory certainty ang susi para pumasok ang big money. Kapag ang mga legal na panganib ay nawala, ang mga pension funds, insurance companies at malalaking bangko ay magkakaroon na ng berdeng ilaw para isama ang digital assets sa kanilang pang-araw-araw na operasyon. Ayan, pag-usapan naman po natin ang interoperability at compliance ng mga blockchain networks. Ayan, sa katapusan po ng presentation ng analyst ay binigyang diin po niya ang mga pahayag mula sa mga pinuno ng industriya tulad ni Daniel Dixon. Ayan, highlight lang natin. Si Daniel Dixon tungkol po sa kahalagahan ng compliance, interoperability at saka institutional adoption ng mga blockchain networks. Ang mensahe po rito ay iisa. Ang bagong sistema ay hindi po binuo para sa anarkiya o para iwasan ang batas, kundi binuo ito para maging compliant o sumunod sa mga regulasyon ng iba't ibang bansa habang pinapayagan ang magkakaibang networks na mag-usap at magpalitan ng data ng magkakasama. Sa aking opinyon, ang aspeto na ito ay madalas ma-miss ng mga karaniwang retail traders. Marami sa crypto space ang naghahanap ng mga coins na ganap na decentralized at walang pakialam sa mga gobyerno. Pero ang katotohanan sa totoong mundo ng business, walang institution ang gagamit ng isang teknolohiya na hindi po compliant sa batas. Ang lakas po ni XRP ay nasa balanse nito. Ito ay mabilis, mura, scalable at higit po sa lahat, ito ay enterprise ready at saka compliant. Ang katotohanan ang infrastructure na ito ay binuo sa loob ng maraming taon at ngayon ay mas malapit na sa tinatawag na large-scale implementation ay nagpapakita lang na ang mahabang panahon ng pagtitiis ng mga holders ay papunta na po sa kanilang destinasyon. Ang pag-uusap ngayon ay hindi na kung gagana ba ang teknolohiya, kundi kung gaano kabilis ito i-adapt ng buong mundo. Kaya naman ang kumpiyansa ng mga pro-investors ngayon ay mas mataas kumpara noong nakaraang dekada. Alam nila na ang mga pundasyon ay tapos na at ang natitira na lang ay ang mismong pagpapatupad sa malaking entablado ng mundo. Ayan, sa kabuuan, ang central message ng analyst na ito ay isa pong paalala para sa bawat isa sa atin na naniniwala sa pangmatagalang halaga ni XRP. Kung sa tingin mo si XRP ay magiging isang mahalagang bahagi ng hinaharap na global infrastructure ng finance, dapat mong simulan na tingnan ang iyong mga holdings bilang isang pangmatagalang asset ng kayamanan, sa halip na mag-focus lang sa mga panandaliang price targets. Ang $1,000 XRP plan ay maaring magsilbing isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nakukuha sa mabilisang pagbebenta, kundi sa pag-unawa kung paano gamitin ang iyong mga assets para sa pangmatagalang leverage. Ang diskarte po ng mga mayayaman na buy, borrow, die ay nagpapakita na may ibang antas ng laro sa finance na maaari nating magamit kapag ang tamang panahon ay dumating na. Kaya manatili po tayong mapanuri, patuloy na mag-aral sa mga galaw ng institution at laging nating tandaan na ang pasensya sa market ay madalas na nagbubunga ng pinakamalaking tagumpay. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaari na rin po ninyong panoorin ang recommended or suggested video natin dito.